Kumusta mga pred? Hanggang ngayon nga po hindi pa rin nakamove on yung mga tao sa bagong labas na motor ni Suzuki. Ang kanila nga pong Bergman 150. Madami po kasi talaga ang taong nadismaya dito sa motor na ito. Sabi nga po nila, overpriced daw talaga. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, ito po ay isang Chinese brand. Nagaling nga po sa Hauji na nirebrand nga po ni Suzuki tapos ginawang Bergman 150. Usually kasi kapag mga Chinese brand, talagang abot kaya yan. Kahit sabihin pa natin kargado ng mga malulupit na specs at mga features yan. Binibenta nga po nila ng abot kaya. Or di naman kaya mas mura doon sa mga katunggali nila. Pero dito nga po sa bagong Suzuki Bergman 150, mukhang hindi nga po ganun yung nangyari. At dahil nga po sa pangyayari na yan, tinatapat nga po nila ito doon ngayon sa Zontes 150X na isa nga pong Chinese brand. Unang-una nga po kung pagbabasihan natin yung itsura nila, di hamak na mas lamang talaga itong si Zontes 150X. Mas pogi talaga. Pogi din naman itong si Bergman 150 pero mas pogi talaga itong si Zontes 150X. Wala na tayong pagtatalunan doon. Pagdating naman po sa specs, pares nga po silang 150cc pero mas lamang pa rin itong si Zontes 150X kasi nga naka 4 valves siya. Samantalang ito nga pong si Bergman 150, naka 2 valves lang po siya. At isa nga din po yan sa mga ikinadismaya ng mga tao. At ito pa, pagdating nga po sa power, lamang pa rin itong si Zontes 150X. Ito po kasi ay mayroong 17.7 horsepower at meron siyang 15.5 Nm of torque. Samantalang si Bergman 150 nga po ay mayroong 14.2 horsepower at meron din pong 14.2 Nm of torque. Doon pa lang tapos na rin ang usapan. Lamang talaga si Zontes 150X. At para nga din po sa isang 150cc na mayroong 17.7 horsepower, talagang hindi basta-basta. Imagine mo, mas mataas pa yung horsepower niya kaysa doon sa Honda Click, Yamaha Aerox, Yamaha NMAX, Yamaha Lexi, at sa ibang motor pa nga po na nakahanay sa 150 to 160cc. Hindi talaga basta-basta. At ito pa, pagdating nga po sa kanilang fuel tank capacity, itong si Zontes nga po ay mayroong 11 liters fuel tank capacity na may average fuel consumption nga po na 47 kilometers per liter. Samantalang ito nga pong si Bergman 150 ay mayroong 8 liters fuel tank capacity na may average fuel consumption nga po na 43.6 kilometers per liter. Take note mga brad, naka 4 valves itong si Zontes 150X. Samantalang itong si Bergman 150 naman, naka 2 valves lang. Kinain na naman siya ng buhay doon. Pero pagdating naman po sa mga safety features, pares po sila. Naka dual channel ABS, may traction control, pares po silang may mga ganon. Pero ito talaga, bukod sa presyo nila, ito yung isa sa may pinakamalaking impact, yung timbang nila. Yung Zontes 150X po kasi ay tumitimbang lamang ng 108 kilograms. Samantalang ito nga pong si Bergman 150 ay tumitimbang ng 150 kilograms. So parang kabaliktaran nga po itong dalawa. Itong si Zontes 150X, pinakamagaan sa hanay nila. Itong si Bergman 150 naman, pinakamabigat sa hanay nila. Alam naman po kasi natin na kapag magaan yung motor, mas madali siyang i-maneuver, mas madali siyang i-drive. Kesa doon sa mga mabibigat na motor, lalo pa pag nakahinto kayo tapos medyo paangat yung kalsada, masakit talaga sa paa at kamay yun. Siyempre tutukod mo yung paa mo, tapos yung kamay mo hawak dun sa may preno. At ang dahilan nga po kung bakit napakagaan nitong Zontes 150X kasi yung frame niya ay naka full alloy po. Yes po, ganun nga po ka-modern itong motor na ito. Magaan na, hindi pa kakalawangin. Pero sabi naman ng iba, magaan nga, mabilis naman mabali or mabilis naman masira. Debatable pa yun. Pero ito na nga po ang tatapos sa usapan, yung presyo nila. Sapagkat ang presyo nga po ng Zontes 150X ay nagkakahalaga ng 149,900 pesos. O ilagay na lang natin 150,000 pesos. Samantalang itong si Bergman 150 naman ay nagkakahalaga ng 165,000 pesos. So imagine niyo na lang, mas mahal pa siya sa Honda Click 160, mas mahal pa siya sa PCX 160, mas mahal pa siya sa Yamaha Lexi, mas mahal pa siya sa Yamaha Aerox, at mas mahal pa siya sa standard version na Yamaha Aerox or Yamaha NMAX. Kaya yun nga po talaga yung hinay nila. Overkill daw talaga. Kaya tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. Okay, bye.